siyang nagalit. Agad siyang pumunta kapalit ng isang murang singsing na tila walang halaga. Nang malaman ito ng kanyang ama, labis siyang nagalit. Agad siyang pumunta at sinampal siya sa muka. Ngunit may alam si Wang Sheng na hindi alam ng iba. Alam niyang ang singsing na iyon ay isang tunay na kayamanan. Dahil kahapon lamang, nakita niya ang may-ari ng singsing na diretsong dumaan sa pader. Hindi lamang iyon, sa isang simpleng kumpas ng kamay ng matandang lalaki, hindi mabilang na mga dahon ang lumipad sa hangin at agad na pinalibutan si Wang Sheng. Ang ganitong makapangyarihang mahika ay nagpapaniwala kay Wang Sheng na matagal nang humahanga sa cultivation na totoo ang pangapangyarihan ng matanda. Kaya walang pag-aalinlangan, ipinagpalit niya ang espadang hawak niya kapalit ng singsing. Upang patunayan na may mahika nga ang singsing, ginaya ni Wang Sheng ang matandang lalaki at gumawa ng mga hand seal. Pagkatapos, sa harap ng lahat, sinubukan niyang gamitin ang wall-facing technique. Ngunit sa susunod na segundo, malakas siyang bumangga sa pader. Ang mga taong nanonood ay nabigla at pagkatapos ay nagtawanan ng malakas. Ngunit ayaw pa ring maniwala ni Wang Sheng at sinubukan niya ulit. Nang makita ito, lalo pang nagalit ang kanyang ama. Ipinahayag niya na kung hindi maibabalik ang espada, hindi na kailanman makakauwi si Wang Sheng. Wala nang ibang pagpipilian, bumalik si Wang Sheng upang hanapin ang matandang lalaki. Ngunit pagdating niya roon, nawala na ang matanda ng walang bakas. Habang nakatayo si Wang Sheng na hindi alam ang gagawin, aksidente niyang natuklasan ang isang pintuan sa loob ng isang wasak na templo. Dahil sa kuryosidad, pumasok siya. Sa kanyang gulat, diretso siyang napunta sa Immortal Sect. Ang pagpasok sa Immortal Sect ay matagal ng pangarap ni Wang Sheng, kaya ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang umakyat sa bundok. Sa wakas, narating niya ang tuktok ng bundok. Ngunit bago pa siya makabawi ng hininga, isang dawis ay nagkamaling isipin na siya ay isang mananakop. Agad siyang ipinaaresto at naghanda silang itapon siya palabas. Ngunit sa eksaktong sandali na itinatapon si Wang Sheng, nahulog sa lupa ang singsing sa kanyang kamay. Isang matandang lalaki ang lumapit at pinulot ito. Sa isang tingin lamang, nakilala niya ito bilang Loring mula sa Immortal Mountain. Agad niyang itinatanong si Wang Sheng. Mabilis na ipinaliwanag ni Wang Sheng na ibinigay ito sa kanya ng isang matandang lalaking nakaputi. Pagkarinig ng mga salitang iyon, namutla ang lahat ng naroroon. Dahil ang matandang lalaking nakaputi ay walang iba kundi ang tagapagtatag ng Immortal Sect. At ang dahilan kung bakit pinili ng tagapagtatag si Wang Sheng ay dahil ang Immortal Mountain ay malapit nang harapin ang isang napakalaking sakuna. Si Wang Sheng ang napiling tao na dinala ng tagapagtatag dito. Nang makita na ito ay kagustuhan ng tagapagtatag, agad na tinanggap ng Sect Master si Wang Sheng bilang kanyang alagad. Nagpasisya pa siyang turuan mismo ng pinakamakapangyarihang teknik ng Immortal Sect. Ngunit ang